Magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat ni na Noel and Gloria Kakanindinan family, Elijah Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Carriaga and family, Paul Ramos and family, Elihia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Pabian, Ronald and Beth San Felipe and family, Ligaya Berdonado and family, Eduardo and Jen Mendoza, Pede Vera, Ami Eustaquio, Peri Taginod, Edith Perez, Eloisa and Alan Eustaquio, Linda Regoso, Elena Ramos, Baby Palti, Arvin Mendoza, Lucy Pabian, Lelet Nepomuceno, Santi de Mesa and family, Andy and Perla Marquez and family, at Gloria Galera and family. Para sa natanging kahilingan ni na San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Pabian family, Gary and Bernadette Del Rosario, Ginalyn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Carriaga, at Kathleen de la Cruz. Para sa maaging pagaling ni na Ismael Antonio, May San Luis, Marites Chico, Yonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Rose Orlando, Nancy Ramos, Haniab Menser, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Sunny San Luis, Jan Carlo de la Cruz, Rupo Gulinaw, Ricardo and Pete, Rita and Chodora, Portia Margarita Nicolas, Pinklon San Luis, Joy and Kate, Pinky Ones, Ligaya Berdonado, Edna San Luis, at Jenny Medina. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Andres, Deogracias, Angelito, Lucena, Rizaldi, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilo, Maria Luisa, Andrea Rose, Jimmy, Trinidad, Aurelio, Bonifacio, Gabriel, Juana, Presencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrico, Cecinando, Librado, Pedro, Tarsila, Giovino, Domingo, Erlinda, Dolores, Aliceta, Leonardo at Gualberto. Ngayon po ay dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang iniingatan sa kanyang puso. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nananatiling isa sa pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipin at Katoliko. Sa liturhiya, ang bagong taon, ay maraming inaalaala. Una, si Maria na ina ng Diyos. Pangalawa, ang padaigdig na araw para sa kapayapaan. At ikatlo, ang pagsusunat at pagbibigay pangalan sa anak ng katawang tao. Ito ang oktaba ng Pasko, kawalong araw na siya ring maririnig sa Ebanghelyo. Sa simula ng taon, ang pagtawag sa ngalan ni Jesus ay nagpapakita ng ating kaugnayan sa Kanya at inaalala ang kaligtasan ng Kanyang ngalan. Sa turo ng simbahan,
Walang duda tayo isang bayang makaina, ang likas na pagpapahalaga, paggiliw at pagsuyo sa ating mga inang makalupa ay madaling naililipat sa gayon ding pagpapahalaga, paggiliw at pagsuyo sa ating inang makalangit, ang mahal na Birhen. Sa katunayan, sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa pinaka-epektibong paraan ng paghubog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ang debosyon sa mahal na Birhen. Ang pagtitipon ng mga mananampalataya upang magrosaryo. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nanatililing isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihahandang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masaya at madiwang pagkasumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Talikdan na at iwasan ang buhay na liko sa Mesyas natin, malinis na puso, ang ating ihahain. Masaya at madiwang pagkasumilang na ang hari ng lahat, kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Tulikdan na at iwasan ang buhay na liko sa Mesyas natin, malinis na puso, ang ating ihahain. Tayo ay magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ni Maria, si Maria salbungin natin ang bagong taon na puno ng pag-asa at ipanalangin natin ang buong mundo, lalo na ang ating bansa na mapawi na ang pandemya ng COVID-19. Dalangin din natin malagpasan ng may matibay na pananampalataya tulad ni Maria ang mga pagsubok na dala ng hinaharap na taon. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos,
kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. pinupuri ka Namin, dinaramat ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Buktong anak, Panginoon Diyos Cordero, ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklo sa kanan ng Ama. sapagkat ikaw lamang Ang banal at ang kataas-taasan. ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. ang Diyos Ama. Papuri sa Diyos, Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa sa Diyos. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Manay makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa niluwan na mahal na ina. Palasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ng Panginoon ang paraan ng pagpapalang gagawin ng mga saserdote para sa kanyang bayan. Ito ay panalangin ng kapayapaan at paggabay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpapalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban
at ang pagliligtas. Kami iyong kawaan, pagpalain, poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng taong, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang pakikilakbay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na isinilang ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad sa patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya sinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahing ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat na naring nila at nakita na ay sa binalita sa kanya ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya pinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Amen. God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ha? At pakibati po ang katabi ng Happy New Year. May ngiti ba ang mata o may muta ang mata? Ano, napupuyat ba? Kasi hintayin natin mag alas 12, no? At tayo nagpapasalamat kasi 2021 na. Ano kayong mga nanonood ng misang ito sa inyong smartphone, smart TV, computer, 2021 na po. Ha? At marami tayong dapat ipagpasalamat kasi nakatungtong tayo ng taon na ito na puno ng pag-asa. Sabi nga po sa SWSS, ano?
ang mga Pilipino po o baka buong mundo ay punong-puno ng pag-asa sa taon na ito. Ha? Kasi may vaksina at marami pa po na pagkilos at pananalig at pagtitiwala sa Diyos na kailanman hindi tayo pinabayaan. Palakpakan natin ang Panginoon, no? Meron pong isang talinghaga, isang kwento, tungkol daw sa paglikha. Una daw nilikha ng Diyos ang isang baka. Ang sabi niya sa baka, ikaw na kinilikhang baka, ang iyong gagawin sa iyong buong buhay ay tulungan na magsasaka sa pagbubungkal ng lupa. Ikaw ay magkakaroon din ng mga anak na maging at ikay ang gatas na ibibigay mo para sa kanila. Ikay magtatrabaho sa ng init ng araw. At dahil diyan, bibigyan kita ng 60 taon, 60 years ang iyong buhay. Ang sabi ng baka, 60 years? Na gano'n lang aking gagawin? Naku, pagod ako doon. Pwede po ba, Panginoon, gawin niyo na lamang pong 20 taon. Ibabalik ko po sa inyo yung 40 taon. Sige, pumayag ang Diyos. Pangalawang araw, nilikha niya ang aso. Sabi niya sa aso, ang iyong gagawin ay magbabantay sa harap ng bahay, tatahol ka. Kapag may dumadaan, tatahit upo at magmamasid lang sa mga tao. Bantay ka ng bahay. Kaya diyan, bibigyan kita ng 20 taon ng iyong buhay. Sabi nung aso, 20 taon na gano'n lang gagawin ko. Pwede po ba, Panginoon? 10 taon na lang. Okay na sa akin yon. Ibabalik ko sa inyong 10 taon. O sige, pumayag ang Diyos. Sa ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang mga unggoy. Sabi niya sa unggoy, ang iyong gagawin sa buong buhay mo ay magpatawa, magpasaya sa mga tao, magbigay ka ng mga monkey trick, magtatalong-talong ka dyan. At ang bibigay sa iyong buhay, 20 taon. 20 taon, gano'n lang gagawin ko. Boring naman yan. Katulad ng ginawa ng aso. Gusto ko rin po, 10 taon lang. Ibabalik ko sa inyo yung 10. Sige, pumayag ang Diyos. At sa ika-4 na araw, nilikha niya ang tao sa kwentong ito. Ang sabi niya sa tao, ang gagawin mo lang, kain, tulog, pasyal, laro, at mag-enjoy ka sa buhay mo. Kaya dyan, bibigyan kita ng 20 taon. 20 taon? Parang bitin. Pwede po ba, may suggestion ako. Ano yon? Yung binalik sa inyo ng baka, kukunin ko po yung 40 taon. So 20 plus 40, 60 plus yung 10 nung aso, kukunin ko rin po. O di 70 na. Plus yung sa unggoy, 10 taon, kukunin ko na rin po. Total 80 po. Okay po ba yun sa inyo, Panginoon? Abay, di sige. Total, binawi mo lang na may mga nauna. Kaya pala, ang sabi, kaya pala ang tao, unang 20 taon niya, siya ay laro-lang laro. Parang alang direksyon ng buhay. Unang 20 taon niya, pasya lang doon, enjoy lang ang buhay. Pero sunod na 40 taon, para siyang baka, parang kalabaw. Kayod ng kayod para buhay ng kanyang pamilya. Para ayusin ang kanyang buhay, itaguyod ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng 10 taon ulit, ang kanyang ginagawa ay nagpapatawa sa kanyang mga apo. Ang nagbibigay ng kasiyahan, parang unggoy. At yung huling 10 taon, parang aso, tahol ng tahol. Nakaupo lang, nagmamasid. Ikaw, anong stage ka na ng buhay? Ikaw ba yung unang 20 taon? Nag-enjoy lang o parang baka kayod-kayod ng kayod para itagoy ng pamilya? O ikaw yung nandun na yung yung sa aso. Hindi, yung pa kayo sa unggoy, nagpapasaya ka sa mga apo mo. Di ba? Itbulaga, tingnan close open, ikaw yung aso. Stage na ng huli. Bantay. Tahol ang tahol. Ang ingay, masid lang tayo. Anong makita tatahulan? Lahat kapag di kilala. Kahit kilala pala, tinatahulan din. Mga kapatid, gano'n lang ba ang buhay natin? Ngayon ang simula ng bagong estado ng buhay mo sa bagong taon na. January 1 na po.
Bagong taon, bagong pag-asa. At ito ang hamon sa atin. Sa taon na ito, kasama ng ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos, na samahan niya tayo, siya ang ating maging ilaw. Katulad ng isang ina. Yakapin tayo sa panahon tayo napapagod. Alalayan tayo, samahan tayo sa buhay na ito. Kasama ng panalangin natin sa unang taon na ito, unang araw na ito, ng kapayapaan ng buong mundo. At sa pangalang Jesus, ang binigay sa Kanya, na ibig sabihin siyang ating tagapagligtas, ang ating Mesiyas. Samahan tayo sa buhay na ito. Sapagkat hindi natin kaya ang taon na ito sa sarili lang natin. Bagamat na nakaraan tayo na kaya natin, pero hindi rin sa ating lakas, kundi sa tulong ng awat habag ng Diyos. Maraming mga tao na tumulong sa atin, nagbigay ng ayuda, financial support, at marami pang iba. Hindi man nagbigay ng financial, pero nagsuporta sa atin na magpatuloy sa buhay na ito. Ipagpasalamat natin yon. At sino-sino ba sila? Sila ating kilalanin. Mga naging frontliners natin. Mga ginawang lahat para buhay ng kanilang pamilya. Mga hindi bumitaw para magpatuloy sa buhay upang bagong taon na to, tunay nga maging taon ng pag-asa, ng pasasalamat, ng pag-ibig sa Diyos. Panghuli, katulad ng sinabi ko po sa mga nauna kong misa ng bagong taon, ay paalala sa atin anong dapat natin gawin sa taon na ito. Katulad ng isang ama kasama ang kanyang anak na tatawid ng kalsada. Ang sabi ng tatay sa anak niya dalandahing dumadaan, "Anak, humawa ka sa kamay ko, di ka mapapahamak." Sabi ng anak, "Tay, hawakan niyo po kamay ko, di ako mapapahamak." Ang sabi ng tatay, "Anak, pareho lang din yon. Humawa ka sa kamay ko, hawak ko kamay mo, hindi ka mapapahamak." Sabi ng bata, "Magkaiba po yung tatay kasi malit ang kamay ko. Maring makabito po ako sa inyo. Aking panghinaan at di na ako alam ang gagawin ko. Pero tatay, ang kamay malakit malakas. Ano man mangyari sa akin, hindi mo bibitawan ng kamay ko. Sa pagtawid at sa gilagit at akimada pa, itatayo mo ko kahit di ko na kayang tumayo. At kung di rin ako makatayo, sadsad na ako, subsob na ako, alam ko tatay, hindi ka titigil upang itayo. Kung kailangan, bubuhatin mo ako upang itawid sa kabila ng karsada." Sa oras na to, magpahawak tayo kay Lord kasi di natin alam kung ano mangyayari sa taon na ito. Marami pang mangyayari, pero katulad ng karaang taon, hindi tayo binitawan ni Lord. At sumadsad man tayo at manghina man tayo, sasamahan pa rin tayo ng Panginoon. At di lang sasamahan, bubuhatin niya tayo at papangkuhin upang marating natin ang kabila ng krusada hanggang tayo kanyang masamahan sa buhay na walang hanggan. Sa oras pong ito ay tumahimik po tayo at ipikit natin ang ating mga mata at tayo ay tumawag sa Panginoon. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating puso at mula sa ating puso ay ating tinataas sa Panginoon ang mga nangyari sa buhay natin at pasasalamat sa nakaraang taon na hindi niya tayo binitawan, sa pagkakataon na sadsad tayo, hirap na hirap tayo, walang makain ng ating pamilya, ang iyong mga anak, walang trabaho yung asawa, patong-patong na problema, at sunod-sunod at sabay-sabay pa. Kumbaga, sadsad na nga, at minsan natatapakan na. At di natin nakakala na mararating natin ang taon na to kasi kung sa ating sarili hindi natin kaya. Kung sa ating sarili tapos na ang lahat, pero hindi tayo binitawan ng Diyos kahit maraming gustong bumitaw. Hinikpitan niya kanyang hawak upang marating natin ang araw na ito ng 2021. Upang sabihin sa atin na hindi niya tayo pababayaan at patuloy niya sasamahan. Sa taon na to na dumating na nga at nagsisimula na tayo, hingin natin na hawakan lagi tayo ng Panginoon sa pagkakataon na tayo pinanghihinaan ng loob. Sa mga pagkakataon na yung ating mga plano hindi nangyayari. Sa mga pagkakataon na hindi natin alam ang ating gagawin.
Sa mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng takot at pangamba sa mga mangyayari, hipitan ng Panginoon ang kanyang hawak upang magpatuloy tayo sa buhay na ito. Sapagkat tayong lahat, sa kabila ng lahat ng kakulangan at kahinaan, kailanman hindi niya bibitawan. At kung tayo masadsad uli o madapa, tayo kanyang ibabangon. At kung di na tayo makabangon, tayo kanyang bubuhatin. At dadalhin sa ating patutunguhan sapagkat kasama natin siya. Amang mahabagin, basbasa mo po kami sa araw na to ng unang araw ng Enero ng 2021. Manguna ka po sa amin at basbasa ng aming tahanan, ng aming pamilya, upang sa lahat ng mga mangyayari, ikaw ang aming laging panghawakan at laging hawakan kami. Sa pangalan ni Jesus, sa panalangin ng Mariang, ina namin at ina ng Diyos, sa patnubay ng banal na Espiritu, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. God is good. All the time. Palakpakan natin ang napakabuting Diyos. Ipayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mayang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Libing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may Katong araw na buhay na magli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto kung sa nabubuhay ng amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng taon, puno ng pag-asa at pagtitiwala, sa kabutihan ng Panginoon tayo magsumamo na panatilihin tayo kalugod-lugod. Ating idalangin, Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong kanilang pinangangalagaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng Sa kapayapaan, dingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magsikap para sa pagmatagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkilala sa karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, naway maging ligtas sa anumang kapahamakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging lakas nawa natin ang debosyon sa mahal na ina ng Diyos upang mapanatiling buhay ang ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at tagapagtangkilik na yumao dahil sa COVID-19, ang walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa natin iba pa natin mga panalangin at kahilingan. Higit ang mga kahilingan sa taon na to na dumating na nga ay taas ang ating mga alalahanin. Ama, simula at wakas ng lahat, lobing buong ang taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan at kagalakan.
Pagkaisahin mo ang bawat pamilya sa pamayanan. Gawin mong ganap ang nasimulan na mo sa amin sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikas ay nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa kilang kapistang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pagsimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat niya pasalamatan. Ngayong aming pinagdidakilang kapistahan ng Mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal mo totoong mapalad na pinimag-ina na iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapalang Espiritong Banal, ang may naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag itong salibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mahal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan na iyong Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati at inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, pusapusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Anang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pawaan mo at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating amang mahabagin sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ating awitin ang Ama namin. Amin. Sumasalangit ka. Sambahin Ang ngalan mo, mapasawi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin. kakanin sa Araw-araw, at patawarin pari mo kami. sa aming Masala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin. at huwag mo kaming Hintulot sa tukso at yadya mo kami. sa lahat ng sama. Hinihingi namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasal sa pamakan, samantalang pinananabikan na kaya papay tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya kakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Iba'y kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you po at Happy New Year po. Kordero ng Diyos, Nagalis sa mga kasalanan at sanlibutan, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan at sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan sa libutan tumatawag sa atin, itaas natin sa Kanya. Ating makit mapalat tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Iyayakap kita na para bagang naririto ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sang dalaga ay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya, Emmanuel, Emmanuel. Magalak, isinilang ang poon, sasabsaban siya'y nakahinlan. Nagpahayag ang mga anghel walhati sa Diyos. Sa malakay malihim, batang lalaki sasabsaban siya'y nakahimlay. Nagpahayag ang mga anghel walhati sa lugay na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng mahal na ina, na iyong anak at ng iyong sambayanan. Kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo. Pasahan sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po nakatayo, pakitaas po ang inyong mga chok, na may dalang chok, tubig na may asin, at kandila para sa pagbabasabas ng inyong tahanan mamaya pag-uwi niyo ng bahay. O Panginoong, basbasan mo ang mga kandilang ito, chok at tubig na may asin ang maging banal na tubig na iwiwisik sa aming mga tahanan, ang chok na maging tanda ng iyong paghahari sa mga pintuan na susulatan, at ang kandilang tatanglaw sa pagbabasbas
ay inilalaan para sa iyong karangal at kalooban. Lubing mo ang lahat ng gumagamit ito ay magkamit na iyong pagpapala, ipagadya sa panganib at sa kuna. Kayamang kami lahat ay umaasa sa iyong biyaya at kagandahang loob. Ininam ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. May misa pa po tayo mamayang 8:30 at ganun din po mamayang alas 5 ng hapon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, pumayo tayong sinasalubong ang taon na ito na puno ng pag-asa at pananalig, paghawak sa Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon at mabiyayang bagong taon po sa inyo lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog na tanging alay. Bagong taon ay magbago ang buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasagalaan. Tayo'y magsiyawit habang ang munda'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.